Ang pagbubuhat sa burol ng Govardhan, ang kwento ng burol ng Govardhan. Si Panginoong Indra ang hari ng mga demigods at siyang nagkokontrol ng ulan at bagyo. Siya ay naninirahan sa langit sa bundok, Meru, kung saan siya namumuno sa lahat ng iba pang mga demigods. Gayunpaman, si Indra ay may ilang mga bisyo. Madali siyang mapasaya, ngunit madali ring magalit sa mga kilos ng mga taong itinuturing niyang mas mababa kaysa sa kanya, o mas mahihinang demigods, tao at mga demonyo. Dahil sa sobrang kalasingan sa kapangyarihan, nakalimutan niyang na kahit ang mga demigods ay may karma. Si Indra ay isang halimbawa na kapag ang kapangyarihan ay ginamit ng walang pagpapakumbaba, maari nitong sirain kahit ang mga demigod, lalo na ang mga tao. Ang mga taga-Brindaban ay nakadepende sa agrikultura at pagpapalago ng mga baka para sa kanilang kabuhayan. Mahalaga para sa kanila ang sagana at tamang oras ng pag-ulan. Dahil dito, naging mahalagang demigod para sa kanila si Indra. Sa mga taon na may mabuting ulan, kanilang sinasamba si Indra bilang pasasalamat at nagdaraos ng engrandeng kapistahan para sa kanya. Sa mga taong tagtuyot naman, sila ay nag-aalay upang siya ay malubag at humingi ng tawad sa anumang kasalanang maaring kanilang nagawa. Isang taon, ang ulan ay naging labis na sagana at walang lupang natuyo sa Brindaban. Nagpasya ang mga mamamayan na magdaos ng isang pista bilang pasasalamat kay Indra matapos ang kanilang pag-uusap. Sa araw ng kapistahan, maagang nagbangon ng lahat. Nilinis ang kanilang mga tahanan at pinalamutian ang buong bayan ng mga bulaklak at ilaw. Si Krishna na mahimbing ang pagkakatulog sa kanyang tahanan ay walang kamalay-malay sa mga paghahanda. Nang siya ay magising, nagulat siya na makita na abala ang lahat ng mamamayan sa paglilinis at pagpapaganda ng Brindaban. Lumabas siya ng bahay at nagtanong tungkol sa kasayahan. Laking pagtataka niya nang malaman na ang lahat ng taga-nayon ay naghahanda ng pista bilang pagpupugay kay Indra, na pinaniniwalaan nilang may kagagawan ng ulan. Tinawag niya ang lahat ng taga-nayon at sinabi sa kanila na hindi si Indra kundi ang kalapit na bundok, ang Giri Govardhan, ang tunay na dahilan ng kanilang masaganang ani. Ipinaliwanag niya na sa halip na kay Indra, dapat nilang ipanalangin at sambahin si Govardhan. Ipinaliwanag ni Nanda Maharaj kay Krishna na ang ginagawa nilang iyon bawat taon ay upang palugdan si Panginoong Indra, upang patuloy niya silang pagpalain ng ulan kung kinakailangan. Ngunit pinagtalunan ito ni Munting Krishna. Sinabi niya na sila ay mga magsasaka at ang tungkulin o karma nila ay pagbutihin ang kanilang gawain, ang pagtutok sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga baka, sa halip na magsagawa ng mga puja o maghandog ng mga sakripisyo para sa anumang likas na pangyayari. Sa huli, nahikayat ni Krishna ang mga taga-nayon at hindi nila isinagawa ang puja. Nagalit si Indra, ang hari ng kalangitan, nang malaman na ang mga taga-Braja ay nakinig sa isang batang si Krishna at sumamba sa burol ng Govardhan imbes na sa kanya. Bilang parusa, nagpasya si Indra na magpadala ng mababangis na ulap upang bahain ang buong Brindaban. Tinawag niya ang mga ulap ng pagkawasak na Sambartaka at iniutos na pagbuhusan
Nang malalakas na ulan at kulog ang Brindaban upang lumikha ng matinding pagbaha na sisira sa kabuhayan ng mga tao. Habang binabayo ng napakalakas na ulan at malalakas na bagyo ang lupain, lumubog ito sa tubig. Dahil sa takot at kawalang ng magawa, lumapit ang mga taga Brindaban kay Panginoong Krishna upang humingi ng tulong. Alam ni Krishna ang nangyayari, kaya't bigla niyang binuhat ang buong burol ng Govardhan, gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay, at itinayo itong parang isang malaking payong. Isa-isang nagsilikas ang lahat ng mamamayan ng Brindaban kasama ang kanilang mga baka at ari-arian at sumilong sa ilalim ng burol ng Govardhan. Sa loob ng 7 araw, sila ay ligtas mula sa malalakas na ulan at nakapagtataka, hindi sila nakaramdam ng gutom o uhaw. Higit pa roon, sila ay namangha sa pagkakakita na ang napakalaking burol ng Govardhan ay nakatayo ng perpekto, nakabalanse sa munting daliri ni Krishna. Namangha at nagulat si Haring Indra sa sunod-sunod na pangyayari, kaya't pinatigil niya ang mga ulap ng pagkawasak at inihinto ang malalakas na bagyo at ulan. Muling lumitaw ang kalangitan at sumikat ang araw sa Brindaban. Si Munting Krishna ay buong pagmamahal na ibinalik ang burol ng Govardhan sa orihinal nitong kinaroroonan. Kaya't ang mga mamamayan ay nakabalik sa kanilang tahanan ng walang pangamba. Malugod nilang sinalubong si Krishna at niyakap siya ng may galak. Sa ganitong paraan, ang maling pagmamataas ni Haring Indra ay nabuwag at nadurog. Lumapit siya kay Panginoong Krishna na may nakatiklop na mga palad at taimtim na humingi ng kapatawaran. Bilang kataas-taasang Diyos, ipinagkaloob ni Sri Krishna ang kanyang biyaya kay Indra at pinaalalahanan siya ukol sa kanyang tunay na mga tungkulin. Haribol.